Let's open the Bible, John chapter 12. Punta po tayo sa Biblia, sa John chapter 12. From verses 1 to 8, with Brother Arvin, we will read alternately. Kaya mula po sa verse 1 hanggang verse 8, babasahin po natin ito ng salitan. Simulan ko po sa verse 1. Anim na araw bago magpaskwa ay pumunta si Jesus sa Betanya na kinaroroonan ni Lazaro na muling binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Si Maria ay kumuha ng isang libra na mamahaling pabango mula sa punong nardo at pinahiran ang mga paa ni Jesus at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang mga buhok at ang bahay na ay napuno ng amoy ng pabango. Bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? Kaya sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. So as verse 24, Jesus came to this world as one grain of wheat. Kaya sabi po dito po sa verse 24, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan bilang isang butil ng trigo. And because He died like one grain of wheat dies, the many people can get salvation. Kaya dahil si Jesus ay namatay, gaya po ng butil ng trigo na namatay, napakarami po ng mga tao yung pong mga naligtas. So because of the sacrifice of Jesus, many people can get salvation. Kaya dahil po sa pagsasakripisyo ni Jesucristo, marami po mga tao naligtas. So there is the story of Maria who offered the frankincense oil. Kaya meron pong isang kwento nito po ni Maria na siya po ay naghandog ng isang mamahaling pabango. That's the example who sacrificed everything like a Jesus. Kaya ito po yung paghahalimbawa o pagsasalarawan kung paano nagsakripisyo si Jesus. So I believe there is the reason why God add these two the stories in this one chapter. Kaya ako po yung naniniwala kung bakit idinagdag ng Panginoon ito pong dalawang kwento dito po sa iisang kapitulo. So today we're gonna learn the lesson through this John chapter 12. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin, ito pong aral mula po sa John chapter 12. In this feast, there are three kinds of people. Kaya dito po sa pista, meron pong tatlong uri ng tao. The verse 2, would you read? Siya'y ipinaghanda nila roon ng isang hapunan, si Marta ay naglilingkod at si Lazaro ay isang nakaupo sa may hapagkainan na kasalo niya. So Lazarus, he died, and after Jesus called him, he arose from the death. Kaya hindi po ba si Lazaro ay namatay at pagkatapos siyang tawagin ni Jesus, siya po ay muling nabuhay mula po sa pagkamatay? In John chapter 11. Doon po sa John chapter 11. Now in John chapter 12, they have a feast. Kaya ngayon dito naman po sa John chapter 12 verse 12, meron pong kapistahan. So the Lazarus was one of those who sat at the table with Jesus. Kaya sabi po, si Lazaro daw po yung umupo sa may bahagi ni Jesus. And Martha prepared the food. At si Marta naman po yung naghahanda ng pagkain. She served Jesus. Siya po ay naglilingkod para kay Jesus. And Mary offered the frankincense oil. At si Maria naman po yung naghandog na isang mamahaling pabango. They are the shadow of the born-again Christians. Sila po yung mga anino ng mga ipinanganak na muli. After we get salvation, after we arose from the death,
we like to have a fellowship like a Lazarus. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, pagkatapos na tayo po yung muling nabuhay mula po sa pagkamatay, ninais din po natin ng fellowship katulad po ni Lazaro. When we have a lover, we want to have a more fellowship. Kaya kung meron po tayong minamahal, ninanais pa po natin ng higit pang pagsasama. We send a message, we call, and we want to have a more. Kaya di ba, nagpapadala tayo ng mensahe, tayo po yung tumatawag, nagkakaroon po tayo ng komunikasyon. Since we get salvation, through prayer, we talk to God. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, sa pamagitan po ng pananalangin, tayo po yung nakikipag-usap sa Diyos. And when we read the Bible and listen the sermon, God is talking to us. At habang tayo po ay nag-aaral nito pong Biblia at nakikinig ng sermon, yung Diyos po ang kumakausap sa atin. And not only with God, but also with brothers and sisters, we like to have a fellowship. At hindi lamang po para sa Diyos, kundi sa pamagitan lang din po ng mga kapatiran, tayo po yung nagkakaroon po ng pagtitipon. That's why, even though we finish the fellowship, when we say goodbye, while we are standing, we spend 30 minutes, sometimes 1 hour more. Kaya pagkatapos po ng pagkakatipon, kapag kuminsan sasabihin po natin paalam na, pero kung tayo po yung nakatuyo pa rin sa lugar na yon, ninanais pa rin po natin ng fellowship. Okay, now, it's really goodbye. Bye-bye. Sige ngayon, eto po, paalam na talaga. Okay, goodbye. Okay. But, brother, what was your prayer request? Then they start a fellowship again. Sige, paalam na. Pero kapatid, ano nga po ulit yung prayer request mo? Kaya nagsimula na ulit sila ng pagtitipon. We like to have a fellowship. Kaya ninanais po talaga natin ang pagtitipon. And Martha served the Lord. At si Martha, naglilingkod naman po para sa Panginoon. In Genesis chapter 29, Jacob worked for his uncle for 7 years because he loves the Rahel. Doon naman po sa Genesis chapter 29, doon po si Jacob, siya po ay talagang naglingkod doon po sa kanyang tito para po dahil po sa kanyang pinakamamahal na si Raquel, kaya po siya ay nagtrabaho sa loob ng pitong taon. Then Bible says the 7 years seems only few days to Jacob. Kaya sabi po sa Biblia, ito pong 7 taon ay parang iilang araw lang po para po kay Jacob. The Bible clearly says because of the love. Dahil po malinaw na sinabi ng Biblia na dahil daw po sa pag-ibig. That's why even though he worked 7 years, it seems like a few days. Kaya kahit siya ay nagtatrabaho sa loob ng 7 taon, para bang ilang araw lang po ito. When we get salvation, like a Martha, we want to serve our Lord. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, katulad po ni Martha, ninais po natin maglingkod sa Panginoon. So 1 Thessalonians chapter 1 says, the labor of love. Kaya dito po sa 1 Thessalonians chapter 1, tinatawag po itong pagpapagal para sa pag-ibig. When we love somebody, we like to work, we like to serve them. Kaya kung meron po tayong pinakamamahal na tao, ninanais pa po nating higit na maglingkod sa kanila. So in Romans chapter 16, there is the Gaius. Kaya dito po sa Romans chapter 16, andito po si Gayo. He is a host, house host. Kaya siya po yung tao na nasa bahay. So it means he served so many brothers and sisters. He invited the brethren to his house and served everyone. Kaya ito pong si Gayo, siya po ay nandun lang po sa bahay, siya po ay naglilingkod sa mga kapatiran, lahat po ng mga tao pinaglilingkuran po niya. In Acts chapter 9, there is a Dorcas. Kaya andito naman po sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 9, andito naman po si Dorca. She always make the clothes and serve brothers and sisters. Lagi po siya naggagawa po ng mga damit at ibinibigay po nila yun sa mga kapatid. That's why when she died, everyone was so sad. Kaya nung namatay po siya, lahat po ng mga tao na talagang nalungkot. So when we get salvation, we like to serve not only our Lord, but also brothers and sisters. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, ninais lang po natin na maglingkod, hindi lang po para sa Diyos, kundi para din po sa mga kapatiran. And like Maria, we like to offer our most precious thing to the Lord. At gaya po ni Maria, ninais din po natin maghandog ng napakamahal na bagay para po sa Panginoon. The Maria offered the most precious thing. She didn't think that is waste. Kaya ito po si Maria, naghandog po siya ng napakahalagang bagay para sa Panginoon. Hindi niya po inisip na ito po'y sayang lang. Since we get salvation, we like to offer our most precious thing only to the Lord.
Kaya pagkatapos na tayo po'y maligtas, ninais din po natin na higit na maghandog sa Panginoon mula po sa ating pinakamahalagang bagay. Because our Lord is more precious than our things. Dahil para sa atin, yung ating Panginoon, yung mas napakahalaga para sa ibang, kumpara sa iba nating mga bagay. So these three persons are the shadow of Christian. Kaya ito pong tatlong uri ng mga tao, sila po'y umaanino sa mga ligtas na mga Kristiyano. We like to have a fellowship like a Lazarus. Kaya ginanais po natin na magkaroon ng pagtitipon katulad po ni Lazaro. We like to serve the Lord with Martha. Ninais din po natin maglingkod sa Panginoon katulad po ni Marta. And like Maria, we want to offer the most precious things. At gaya po ni Maria, ninais din po natin maghandog ng napakamamahal o napakahalagang bagay para po sa Panginoon. But here is a question. Between Martha and Maria, who offer the more precious things? Pero ito po yung katanungan. Sa pagitan po ni Marta at ni Maria, sino po talaga yung mas naghandog sa kanila? Maria. Why? Bakit po? Because Maria received more. Dahil sa Maria, mas higit pa po siya nakatanggap. Please bookmark here and let's look at Luke chapter 10. Lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa Aklat ng Lucas sa chapter 10. Luke chapter 10, verse 38. Lucas chapter 10, verse 38. Would you read? Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta, ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. Martha wants to serve the Lord. Kaya si Marta, nais po niya maglingkod sa Panginoon. So she invited Jesus. Kaya inimbitahan niya po si Jesus. So she was busy to prepare the chicken adobo and pancit, many foods. Kaya siya po ay abala para po sa paghahanda sa pamamagitan po ng chicken adobo, ng pansit, at marami pang mga bagay. She was busy Kaya napakaabala niya. and she's sweating. At siya po ay pinagpapawisan. She was tired. Kaya pagod na po siya. But nobody helps her. Pero wala pong tumutulong sa kanya. So she got angry. Kaya nagalit po siya. Where is my younger sister? Nasaan na yung nakababatang kapatid ko? Where is Maria? Nasaan na si Maria? Then she was listening to Jesus. Siya pala ay nakikinig kay Jesus. The verse 39. Doon po sa verse 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. She sat at Jesus' feet means she's ready to obey. Kaya siya po ay nakaupo doon po sa paanan ni Jesus, ibig sabihin, handa po siyang sumunod. And she's humble. At siya po ay mapagkumbaba. And humbly, she listened to the word of God. At sa pamagitan ng pagpapakumbaba, siya po talaga ay nakikinig sa salita ng Diyos. Martha got angry and Kaya si Marta, siya po ay nagalit at sinabi niya, "Psst, halika na. We have to work. halika na, kailangan natin magtrabaho." But she didn't come and she just focused on the word of God. Pero hindi po siya pumunta, nakinig lang po siya ng salita ng Diyos. Now Martha blamed Jesus. Kaya ngayon, ito pong si Marta, siya po sinisi niya po si Jesus. Jesus, why you allowed Maria to listen to the word of God? Jesus, bakit mo naman hinayaan si Maria na makinig ng salita ng Diyos? You don't know I'm the only one who work? Hindi mo po maalam na ako lang yung nag-iisang tumutulong kumikilos dito? Think about this. Martha invited Jesus. Kaya pag-isipan niyo po ito, si Marta po yung nag-imbita kay Jesus. Now she's getting angry at Jesus. Ngayon, siya naman po ay nagalit kay Jesus. Why? Bakit? She doesn't have any spiritual strength to continue her serving. Dahil wala po siyang spiritual na kalakasan para ipagpatuloy yung kanya pong paglilingkod. We can serve the Lord sometimes. Kaya pwede po natin paglingkuran yung Panginoon kuminsan. One day, 1 month, 1 year, we can serve the Lord. Kaya isang araw, isang buwan, isang taon, naglilingkod po tayo sa Panginoon. But in order to continue, we need the spiritual strength. Pero para mapagpatuloy po natin iyon, kailangan po natin ng spiritual na kalakasan. With joy, in order to continuously serve the Lord with joy, we need the word of God. Kaya para mapagpatuloy po natin yung paglilingkod sa Panginoon na mayroon pong kagalakan, kailangan po natin ng salita ng Diyos. Without word of God, if we try to serve the Lord, we cannot control our emotion. Kaya kung wala pong salita ng Diyos, habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, sa katapusan, hindi po natin makokontrol yung ating pong emosyon. Why other brothers and sisters don't help?
Bakit naman yung ibang mga kapatid hindi naman tumutulong? Why I'm the only one who sacrificed? Bakit ako lang yung nag-iisang nagsasakripisyo dito? They start to serve the Lord, but they cannot control their emotion. Nagsimula na po sila maglingkod sa Panginoon. Ang problema, hindi po nila makontrol yung kanila pong emosyon. But Maria listened to the word of God. That's why finally she offered the more precious things to the Lord. Pero ito pong si Maria, nakinig po siya ng salita ng Diyos, kaya sa katapusan, talagang nagbigay o naghandog po siya ng napakahalagang bagay para sa Panginoon. So we must not forget, if we don't receive from God, we cannot serve the Lord to the end. Kaya kailangan po natin itong pag-isipan. Kung wala po tayong matatanggap ng anuman mula po sa Panginoon, wala po tayong paglilingkod na maayos hanggang sa katapusan. What's this? Ano po ito? Ostrich. Not the manok. Ostrich. Ostrich, the Bible says, God doesn't give the mother's love. Kaya dito po sa ostrich, sabi po ng Biblia, hindi po nagbibigay ang Diyos ng pag-ibig dito po sa ostrich. That's why the ostrich, even though she lose her eggs, she doesn't find. Kaya ito pong ostrich, kapag nawala po yung kanya pong mga anak, hindi niya po yun hahanapin. When she feel the thirsty, she break the egg and drink it. Dahil kapag siya po ay nagugutom na, kanya pong sisirain yung kanya pong itlog at kanya pong iinumin yun. Why she doesn't love her baby? Bakit hindi niya po mahal yung kanya pong mga anak? Because she didn't receive the mother's love from God. Dahil hindi niya po natanggap yung pong pag-ibig ng isang ina mula po sa Diyos. If we don't receive the love of God, we cannot love God. Kaya kung hindi po natin matatanggap yung pong pag-ibig ng Diyos, hindi din po natin mamahalin yung pong Panginoon. That's why, what's the biggest difference between saved person and unsaved person? Kaya ano po yung pinakamalaking kaibahan sa pagitan po ng ligtas na tao at sa mga hindi po ligtas? Unsaved person, they don't receive the love of God. That's why they cannot love God more than themselves. Yung mga hindi ligtas na mga tao, hindi po sila nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, kaya hindi po nila kayang mahalin yung Diyos nang higit pa sa kanilang sarili. But saved person, they receive the love of God. That's why they love God more than anything else. Pero tayo po mga ligtas, nakatanggap po tayo ng pag-ibig ng Diyos, kaya mas minamahal po natin yung Panginoon higit kesa sa ating sarili. So Maria, even in our Christian life, when we receive the Word of God and the spiritual strength, we can live for God more. Kaya gaya po ni Maria, kapag noong araw na natanggap po natin yung pong pag-ibig ng Diyos, tayo po'y higit na naglilingkod pa sa Panginoon. So the Luke chapter 10, the verse 42, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili ni Maria ang bahagi na hindi kukunin sa kanya. Yes. Maria, one thing is needed. Kaya sabi po, si Maria, ang mabuting bagay ang kailangan. So it means there is more important things. Ibig sabihin, may mas higit pang mahalagang bagay. Mary has chosen the good part. This is more important. Better. Pinili ni Maria ang mabuting bahagi. Ibig sabihin, ito po yung mas higit. So we have to make sure if we don't receive the word of God, we cannot afford more precious things and we cannot serve the Lord to the end. Kaya kailangan po natin pag-isipan, kung wala po tayong matatanggap na anumang pag-ibig mula po sa Diyos, hindi po tayo makakapaglingkod mula po sa Panginoon at mula po sa iba. And Maria offered the costly oil to the Lord. At ito pong si Maria, siya po'y naghandog ng napakamahal na mamahaling pabango sa Panginoon. Let's look at John chapter 12. Let's go back to John chapter 12. Kaya balik po tayo sa aklat ng Juan sa chapter 12. When she offered the frankincense oil, the Iscariot Judas said, the verse 5, why was the fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Kaya noon po naghandog ito pong si Maria ng mamahaling pabango sa Panginoon, nagsabi po si Judas Iscariote sa verse 5, bakit hindi ipinagbili ang pabangong ito ng 300 denaryo at ibinigay sa mga dukha? So the 1 denarii is the one person's one day labor.
Kaya ito pong isang denaryo, ito po'y kumakatawan sa isang sahod ng isang tao. So that's the 300 denarii. Kaya umabot po ito ng 300 denaryo. So 1 day labor is this day Kaya yung isang araw po na isang 600? sahod sa isang tao, 600. Then 180,000 pesos. kaya kumakatawan po ito sa 180,000 pesos. So can you spend 180,000 once? Kaya magagastos nyo po ba? Ito pong 180,000 na pera po natin sa isang beses lang For somebody. para sa isang tao. Like a dinner is 180,000. Then you treat that dinner. Halimbawa, dito po sa hapunan, magbibigay po tayo, malilibro po tayo sa isang tao ng 180 pesos na pagkain. Kaya nyo po? 180,000 pesos. 180,000 po. Can you do that? Kaya nyo pong gawin? But think about this. Your child is sick, then the price of operation is 180,000. Kaya pag-isipan nyo po ito, kapag ang inyo pong anak ay nagkasakit, pero yung pag-oopera ay umaabot ng 180,000. Then why not? Pero bakit naman hindi? It's not waste. Kaya hindi po ito sayang. Because our child and our lover is much more precious than 180,000. Dahil yung ating anak at yung ating pinakamamahal na tao ay masigit kumpara dito po sa 180,000. Jesus already mentioned he gonna die. Kaya binanggit na po ni Jesus na siya po ay mamamatay. Nobody can prepare his burial. Wala man sino mang ang naghanda para po sa kanyang libingan. That's why Maria wants to offer this costly oil for his burial. Kaya ito pong si Maria ay naghandog ng napakamamahali pabango para po sa kanyang paglilibing. Because he is much more precious than 300 denarii costly oil. Dahil siya po ay mas napakahalaga kumpara dito po sa 300 na denaryo. So, some people say that is waste. Kaya sinasabi po ng tao, ito'y sayang lang. Some people say sayang. But it's not sayang when we offer the most precious thing to the Lord. Kaya yung iba sinasabi nila sayang, pero sa atin hindi po ito sayang kapag ibinibigay na po natin ito sa Panginoon. Let's look at the Genesis chapter 22. Kaya punta po tayo sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. The verse 2. Doon po sa verse 2. Would you read? At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. So God commanded Abraham to offer his Isaac. Kaya iniutos po ng Diyos kay Abraham na ihandog niya yung kanya pong anak. He very knows well how much Abraham loves Isaac. Kaya alam na alam po ng Diyos kung gaano po kamahal po ni Abraham ito pong si Isaac. That's why he said, your only son Isaac, whom you love. Kaya sinabi po ng Diyos na ang iyong kaisa-isang anak na Isaac na iyong minamahal. I know you love your son so much. Kaya alam ko po na minamahal mo ang iyong anak ng higit pa. I know your son is only one son. Alam ko yung iyong anak ay kaisa-isang anak mo. And when he was when the Abraham was 100 years old, he had this Isaac. At nung umabot na 100 taon na po si Abraham, kailangan niya na pong ihandog ito pong si Isaac. He is more precious than his life. Dahil yung kanya pong buhay ay mas mahalaga kumpara po sa buhay ni Abraham. But God says, take your son and offer him as a burnt offering. Kaya sabi po ng Diyos, kunin mo ang iyong kaisa-isang anak at ihandog mo bilang handog na sinusunog. The verse 1 clearly says, God tested Abraham. Kaya malinaw po na sinabi sa verse 1 na sinubok po ng Diyos si Abraham. Sometimes God tests us if we love God more than anyone else. Kaya kung minsan, sinusubok po tayo ng Diyos kung higit pa po nating minamahal yung Diyos kumpara sa ibang tao. Amazing thing is, verse 3. Kaya ang nakakamanghang bagay dito po sa verse 3. Verse 3, so Abraham rose early in the morning. Kaya sabi po sa verse 3, si Abraham ay maagang bumangon. Abraham didn't hesitate.
Kaya hindi po nag-alinlangan ito pong si Abraham. Abraham didn't make any excuse. Kaya wala mong anumang ginawang rason ito pong si Abraham. He didn't delay. Kaya hindi niya na po pinatagal pa. Early in the morning, he woke up and bring the Isaac to offer the burnt offering. Kinaumagahan, ito pong si Abraham, dinala niya na po yung kanyang anak na si Isaac at dinala niya po doon po sa handog na susunugin. If other people know, they'll say, Abraham is crazy. Kaya kung malalaman po ito ng ibang mga tao, sasabihin po nila, si Abraham ay isang baliw. But in the eyes of God, he realized, God says, now I know you fear me and you love me. Pero sa mata po ng Diyos, sinasabi po ng Diyos, ngayon, nalalaman ko ay ikaw yung nagmamahal sa akin at may takot sa akin. So God wants to test us. Kaya nais po ng Diyos na subukin tayo. But unsaved people cannot understand. Pero yung po mga hindi ligtas, hindi po nila ito nauunawaan. That's why let's look at the Mark chapter 14. Kaya punta po tayo sa aklat ng Marcos chapter 14. Mark chapter 14, verse 3 and 4. Doon po sa Marcos chapter 14, verse 3 hanggang verse 4. Would you read? Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at binuhos ang pabango sa kanyang ulo. Verse 4, ngunit may ilan doon at na pagalit na sinasabi sa kanila na sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Why was this fragrant oil wasted? Bakit sinayang ng ganito ang pabango? What does it mean, waste? Anong ibig sabihin ng sinayang? When we spend the time or money for the useless things or for not precious things, it's called a waste. Kaya kapag naglalaan po tayo ng oras at ang ating pera sa hindi makabuluhang bagay, ito po yung tinatawag na sayang. So to these people, to Iscariot Judas, Jesus is not that much precious. Kaya para po sa harapan ng mga tao at ni Iscariote de Juda, ito pong si Jesus ay hindi napakahalaga para po sa kanila. That's why Maria, when she offered the costly oil, it's wasted. Kaya noong pong inihandog ni Maria yung pong mamahaling pabango, sinasabi po nila, sayang lang ito. But to Maria, Jesus is most precious. That's why it's not wasted. Kaya para po kay Maria, ito po'y hindi sayang para po sa Panginoon. The Reverend Liwanni used to say, in order to check what's inside in his house, his heart, give him the money. Kaya sabi po ni Reverend Johan Ri, na para malaman mo po yung puso ng isang tao, bigyan mo siya ng pera. When we have the lot of money, and when we observe how we spend the money, we can see what's inside. Kaya kapag meron tayong napakaraming pera at kung paano natin gugugulin yung pong pera, makikita po natin kung ano po yung nasa puso ng tao. We spend a lot of money for buying the clothes or the food or other things. Kaya naglalaan tayo ng napakaraming pera para po sa mga pagkain, sa mga damit, at sa iba pa pong mga bagay. But when we offer the tithe and offering, sayang. Pero nung naghahandog na po tayo ng tithe, ng ikapo at ang offering, parang sinasabi na po ng ating puso, sayang. Then, Jesus is most precious person to them or not? Kaya para po sa kanila, napakahalaga po ba ni Jesus para sa kanila o hindi? When we see how to spend the money, we can see what's inside. Kaya kung gugugulin po natin yung pong pera, makikita po natin kung ano po yung nasa puso ng tao. When we offer the tithe and offering, somebody says, sayang. Kaya It's kung waste. Kaya kung maghandog po tayo ng ikapo at ang offering, sasabihin ng iba, sayang lang naman yan. When we attend the church and join the fellowship and the Bible seminar, some people say, you waste your time. Kaya kapag tayo po ay umate ng iglesia, tayo po ay nakikipagtipon at nag-aaten ng Bible seminar, sinasabi ng ibang tao, sayang lang yung oras mo. Because Jesus is not that much important. Dahil si Jesus ay hindi naman mapakahalaga. Because the church is not that much important to them. Dahil yung iglesia ay hindi napakahalaga para po sa mga tao. But to born-again Christian, our Lord and the church are most important and most precious in our heart. Pero para po sa mga taong ipinanganak na muli, si Jesus at yung iglesia ay mas napakahalaga para po sa kanilang puso. That's why even though other people say it's wasted and you are crazy, we want to go this way.
Kaya kahit sinasabi po ng tao, ito'y sayang lang at sinasabihan tayong baliw, sumusunod pa rin po tayo doon po sa ating sariling daan. Let's look at the Isaiah chapter 20. Punta po tayo sa aklat ng Isaías chapter 20. Isaiah chapter 20, verse 2 and 3. Sa Isaías chapter 20, verse 2 hanggang verse 3. At that time, Israel rely on the other nations instead of God. Kaya noong mga panahon na ito pong mga Israelita ay nagtiwala sa ibang mga bansa kumpara sa Diyos. So, so God says, that nation, those nations will be naked and become captive. Kaya sabi po ng Diyos, ito pong mga bansang ito ay huhubaran at sila po ay magiging alipin. So, in order to teach that lesson, God commanded Isaiah to live naked body for 3 years. Kaya para turuan yung po mga Israelita, inutos po ng Diyos dito po kay Isaías na siya po ay magubad sa loob ng 3 taon. Verse 2 and 3, would you read? Nang panahong iyon ay nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaías na anak ni Amos, na sinasabi, ikaw ay humayo at kalagan mo ang iyong damit sako sa iyong mga balakang, at hubaran mo ang sapin sa iyong paa. At ginawa niyang gayon at lumakad na hubad at yapak. Verse 3, at sinabi ng Panginoon kung paanong ang aking lingkod na si Isaías ay lumakad na hubad at yapak sa loob ng 3 taon bilang tanda at babala sa Ehipto at sa Ethiopia. Isaiah is a holy man. Kaya ito po si Isaías, siya po'y banal na tao. But he lived as a naked body for 3 years. Pero siya po'y namuhay ng hubad sa loob ng 3 taon. He felt shameful, Kaya mukha po siyang kahiya-hiya. but he obeyed. Pero sumunod po siya. He offered his life for the Lord. Inahandog niya po yung kanya pong buhay para sa Panginoon. Maybe other people say, you wasted 3 years. Maaaring sinasabi po ng mga tao, sinayang mo lang yung 3 taon mo, But it was not wasted before God. pero hindi po ito sayang sa harapan po ng Diyos. He offered the most precious time for the Lord. Inahandog niya po yung napakahalagang oras niya para po sa Panginoon. Let's look at the 2 Corinthians chapter 12. Punta po tayo sa 2 Korinto sa chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, verse 15. 2 Korinto chapter 12 sa verse 15. This is the testimony of Apostle Paul. Kaya ito po yung patotoo ni Apostol Pablo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may malaking kagalakan, nagugugol at gugugulin para sa inyo. Kung kayo'y iniibig ko ng lalong higit, ako ba'y dapat ibigin ng kaunti? He spent his career and the money and time and even his life for the Lord and the church. Kaya ginugol niya po lahat ang oras niya, ng pera niya, lahat ng mga bagay para po sa Panginoon. But he said, I'll very gladly spend and be spent for your source. Pero sinabi po ni Apostol Pablo, ako'y may malaking kagalakan, nagugugol at gugugulin para sa inyo. He said, I'm so happy Kaya sabi po niya, masaya ako. because it's great honor to offer all my things for the Lord. Dahil Because Lord is more precious than my things. Dahil napakahalaga na inihahandog ko yung aking buhay para sa Panginoon dahil yung Panginoon yung mas napakahalaga kumpara sa akin. Before I worked for the church, I was a teacher. Kaya bago po ako magtrabaho sa iglesia, ako po yung naging isang guro. My wife was a doctora. Yung aking asawa ay isa pong doktora. But when we decide to serve the church, I quit. And when we decide to come to the Philippines, she quit her job. Kaya nung ako po ay nagpasya na talagang maging isang na maglingkod sa iglesia, ako po ay nag-quit sa aking umalis sa aking trabaho. At nung kami po ay nagpasya na maglingkod dito po sa Pilipinas, yung aking asawa ay umalis doon po sa kanyang trabaho. Then other people and even my family says, why do you waste your career and why do you waste your time? Kaya sinabi po ng ibang mga tao sa amin, bakit sinasayang ninyo yung inyong pong trabaho at yung inyong oras? Is it waste? Kaya sayang po ba yun? Is it waste? Sayang po ba? No. Hindi po. We invest our life to the most precious work. Dahil ginugugol po namin yung aming buhay para po sa napakahalagang pagtatrabaho. So,
the unsaved people cannot understand that because they never received the love of God. Yung po mga hindi ligtas na mga tao, hindi po talaga nila kailanman mauunawaan yung bagay na yon dahil wala po silang pag-ibig ng Diyos. But the born-again Christian who received the great love of God, they know that is not waste. Pero ito po mga taong ipinanganak na muli na nakatanggap ng pong pag-ibig ng Diyos, alam po nila hindi po ito sayang. And let's go back to John chapter 12, At balik po tayo sa Aklatang 1 sa chapter 12. verse 7. Chapter 12 verse 7. So nobody understood why the Maria offered the costly oil. Kaya wala pong nakakaalam kung bakit inihandog po ni Maria yung pong napakamahal na pabango. But Jesus exactly knew why Maria offered the costly oil. Pero eksaktong alam na po ni Jesus kung bakit inihandog ni Maria ito pong mamahaling pabango. In verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, inilaan niya ito sa araw ng paglilibing sa akin. So Jesus exactly know, in order to prepare the burial of Jesus, she offered it. Kaya alam na po ni Jesus para pa may ihanda yung kanyang pong libingan, inihandog na po ng babaeng ito yung kanyang pong mamahaling pabango. And let's go to Mark chapter 14. At punta po ulit tayo sa Marcos chapter 14. When other people criticized the woman who offered the costly oil, Jesus said, verse 6. Kaya nung hinuhusgahan na po ng mga tao si Maria na nagbibigay ng handog ng napakamahal. Babae. Woman who offered the costly oil, Jesus said, the verse 6. Kaya ito pong babae na nagbigay ng handog ng mamahalin para po sa Panginoon, sinabi po sa verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya, bakit niyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. She has done a good work for me. Kaya isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. All people criticize her. Lahat ng mga tao ay hinuhusgahan po siya. But only the evaluation of Jesus was different. She did good things. Pero tanging sa kasagutan lang po ni Jesus, yung pong nagsabi na ginawa niya yung mabuting bagay. So whose evaluation do you want? Kaya kanino pong kasagutan yung nais po ninyo? Sometimes we live and we attend the church to show ourselves to others. Kuminsan tayo po yung namubuhay, umaaten ng church para po maipakita yung ating sarili sa iba. We want the good evaluation from other people. Dahil ninanais po natin yung pong kasagutan mula po sa ibang mga tao. Not from Jesus. Hindi mula kay Jesus. Then each for the work, each for the people. Kaya yung pong paggawa po na iyon ay para sa mga tao lang. But we don't want to please man. We want to please God. Pero hindi po tayo nagbibigay lugod sa tao, kundi sa Diyos. That's why if God is pleased, that's enough. Kaya kung nagbibigay lugod na po tayo sa Diyos, eto po'y sapat na. Even though other people criticize us and misunderstand us and don't give any position, what's the problem? God is happy. Kaya kahit inuusgahan na po tayo ng tao at kung ano po yung ginagawa po sa atin, at hindi po tayo binibigyan ng posisyon, pero kung para sa Panginoon, anong problema doon? God is happy. Dahil yung Diyos po yung tumutulong, yung Diyos po yung nagagalak sa atin. Then it's enough. At ito'y sapat na. Let's look at the 1 Corinthians chapter 4. Kaya punta po tayo sa 1 Corinto chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 3. 1 Corinto chapter 4, verse 3. At the time, many people criticized Apostle Paul. Kaya ng mga panahon na ito, napakarami pong mga tao yung humuhusga kay Apostol Pablo. But he said, it's just very small things. It means I don't care. Pero sabi po niya, ito'y napakalit na bagay lang, ibig sabihin, ito'y wala po siyang pakialam. The verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit para sa akin, ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Yes. That is nothing. No matter how other people talk about me. Kaya ito'y maliit na bagay lang kung ano man po yung sinasabi ng mga tao sa akin. If God is good, if God is joyful by my work and sacrifice, it's enough. Kung nagagalak po ang Diyos para po sa aking ginagawa at sa aking pagpapagal, ito po'y sapat na. God knows the reason why Maria offered the costly oil. Alam po ng Diyos kung ano po yung dahilan kung bakit naghandog po si Maria ng mamahaling pabango. God knows my heart.
Alam po ng Diyos yung aking puso. God knows my intention. Alam din po ng Diyos yung aking pong God intensyon. knows how much I will love God. Alam po ng Diyos kung gaano ko po siya minamahal. That's why even though nobody knows, it's okay. Kaya kahit walang sino man nakakaalam, ayos lang po. The verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili, bagaman hindi sa ako'y napawalang sala, kundi ang umahatol sa akin ay ang Panginoon. Yes. So, what we need is the evaluation of God. Kaya kung ano po yung kailangan natin, ito po yung mula sa kasugutan ni Jesus. So, each one's, the last part, he who judges me is the Lord, not the person. Kaya sabi po, siya na humahatol sa akin, hindi po sa tao. So, whether no matter what other people think, it's not important. Kaya ano man po yung isipin ng ibang mga tao, hindi po yun napakahalaga. My work and my life is pleasing God or not. That's the point. Kaya yung aking pagtatrabaho at yung aking buhay, yung pong pagbibigay lugod sa Diyos, ito po yung napakahalaga. So if we expect someone's good evaluation, our Christian life becomes a hypocrite. Kaya kung inaasahan po natin yung pong kasagutan mula po sa ibang mga tao, yung ating buhay ay para pong napaka-ipokrito. When other people look at me, I work hard. Kaya kapag meron pong taong titingin sa akin, talagang ako'y magpapagal. If they don't look at me, I commit the sin. Kaya kung hindi naman po sila titingin sa akin, ako po'y gagawa ng kasalanan. And when the other people praise me, I'm so excited and work more. At kapag pinupuri po ako ng mga tao, talagang na-excite ako at higit gusto ko pang magpagal. But if they misunderstand me, I get angry, and if the church doesn't give me the position, I don't have any motivation to work for the Lord. Kaya kung hindi po nila ako naunawaan, nagagalit po ako. At kung hindi po nila ako binibigyan ng napakagandang posisyon dito po sa iglesia, talagang ayoko na magpagal. What kind of Christian is that? Anong klaseng Kristiyano yun? What kind of Christian life is that? Anong uri ng pamumuhay ang Kristiyanong yun? It's for the people. Ito'y para sa tao lang. It's for himself. Kaya para sa kanyang sarili lang. It's not for the Lord. Hindi para sa Panginoon. If we want to please God, why we cared what other people think about me? Kaya kung talagang ninanais po natin magbigay lugod sa Panginoon, bakit po natin iisipin kung ano po yung sinasabi o iniisip ng mga tao sa atin? Let's look at the 1 Samuel chapter 15. Punta po tayo sa unang Samuel sa chapter 15. Verse 12. Sa verse 12, unang Samuel chapter 15 verse 12. 1 Samuel chapter 15 verse 12. Unang Samuel po chapter 15 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinaumagahan, si Samuel ay bumangong maaga upang makipagkita kay Saul. At sinabi niya kay Samuel, si Saul ay pumunta sa Carmel at doon ay nagtuyo siya para sa kanyang sarili ng isang bantayog at pagbalik niya ay lumusong siya sa Gilgal. So Saul set up a monument for himself, not for God. Kaya si Saul ay gumawa ng isang bantayog para po sa kanyang sarili, hindi para sa Diyos. So, Saul and Saul fight for himself. Kaya sa pagitan po ni Saul at David, ito pong si Saul nakikipaglaban para po sa kanyang sarili. The purpose of his work is to show how much great he is. Yung pong dahilan ng kanyang pagpapagal ay para ipakita kung sino po siya. It's not the glory of God. Kaya hindi po ito kalawaltian para po sa Diyos. That's why he set up the monument for himself, not for the Lord. Kaya gumawa po siya ng isang bantayog para sa kanyang sarili, hindi para sa Diyos. Then, it becomes a jealous. Kaya ito po yung naging isang pagkainggit. Because he wants the good evaluation from others. Dahil ninanais po niya yung po sa kasagutan ng mga tao. So think about this. Goliath made fun of God and Israelite. Kaya pag-isipin niyo po ito pong si Goliath, siya po'y pinagtatawanan niya po yung Diyos at yung po mga Israelita. So he is the enemy of God.
At siya po yung naging kalaban ng Diyos. But David killed the Goliath. Pero ito po yung sa David, pinatay niya po si Goliath. That's why the God is glorified. Kaya yung pong Diyos ay naluwalhati. So everyone praise the Lord and praise David. Kaya lahat po ng mga tao, pinuri po ang Diyos at pinuri din po si David. God was happy and everyone was happy. Kaya nagalak po ang Diyos at lahat ng mga tao ay nagalak. But only Saul was not happy. Pero tanging si Saul lang po yung hindi masaya. Because his goal is not for glory of God. Dahil yung kanya pong layunin ay hindi para maluwalhati ang Diyos. He wants to be glorified. Nais niya po na siya mismo ang maluwalhati. That's why when the David and God were glorified, he's jealous. Kaya noong pong si David at yung Diyos po yung naluwalhati, si Saul ay talagang nagselos. That's why he tried to kill David. Kaya sinubukan po ni Saul na patayin si David. God anointed David to use, and he's a man of God, but he wanted to kill David. Kaya itinalaga po ng Diyos ito pong si David at binigyan o binuhusan po ng langis. Kaya ito pong si Saul, ininais niya pong patayin si David. He didn't care the glory of God. Kaya wala po siyang pakialam doon po sa kaluwalhatian ng Diyos. In our Christian life, if we think our glory, when the other brothers and sisters become a leader and used by God, we are jealous. Kaya sa ating pong buhay Kristiyano, kapag nakikita po natin na yung pong ibang mga tao, ibang mga kapatid ay nagiging leader, talagang nagseselos po tayo. Many people get salvation by them, then they are jealous. Kaya maraming mga taong naligtas po sa pamamagitan po nila, kaya po sila nagseselos. Why not me? Bakit hindi ako? What does it mean? Anong ibig sabihin nun? When the many people get salvation, we are happy if we think how much God is happy. Kaya kapag marami pong mga tao naliligtas, kailangan po natin magalak kung paano nagagalak po ang Diyos. But if we think about how other people talk about me, or the brother doesn't have a fruit, we are jealous. Kaya kapag pinag-iisipan po natin na pinag-uusapan po ng mga ibang mga tao, talagang nagsiselos po tayo. What's the purpose of our life and our Christian life? Ano po ba yung layunin ng buhay at ang buhay Kristiyano po natin? It's not to please man, but to please God only. Hindi po para magbigay lugod sa tao, kundi para sa Diyos lang. It's for the glory of God, not for glory of our glory. Kaya ito po'y kaluwalhatian para po sa Diyos, hindi po kaluwalhatian natin. That's why if God is glorified and many people get salvation, we are also happy. Kaya kung ang Diyos po ay naluluwalhati at marami po mga taong naliligtas, dapat po tayong magalak. Let's look at the Galatians chapter 1. Punta po tayo sa aklat ng Galatians sa chapter 1. Galatians chapter 1 verse 10. Galatia chapter 1 verse 10. Let's read it together. 3, 2, 1. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yes. We live to please God, not to please man. Kaya tayo po'y nabubuhay, hindi po para magbigay lugod sa tao, kundi para sa Diyos. That's why we attend the church to please God. Kaya umaatin po tayo ng iglesia para po magbigay lugod sa Diyos. In other church, in Korea, when the people offer the offering, give the offering, the pastor read the name and amount of money. Kaya doon po sa ibang iglesia, katulad po sa Korea, kapag yung pong mga tao nagbibigay ng handog, yung pong mga pastor, kanila pong binabasa kung sino po yung mga naghahandog lang. Before I got salvation, when I attended church, I also saw that. Kaya bago po ako maligtas, nung umattend po ako sa ganung uri ng iglesia, nakita ko rin po iyon. So after sermon, pastor read, Brother A offered the 5,000, Brother B offered the 2,000, Sister C offered 2 peso,
he read. Kaya pagkatapos po ng sermon, binabasa niyo po yung pong ikapo o yung pong handog, sinasabi po niya, ito pong si Brother A, siya po yung nagbigay ng 5,000, si What's Brother this? B. Kaya sinasabi po niya, ano ito? It's for showing themselves. Kaya ito po yung nagpapakita para lang sa kanyang sarili. We don't do that because we want all the brothers and sisters to offer or whatever only for the Lord. Kaya hindi po natin yung ginagawa kasi gusto po natin kaya na kung ano po yung nais ihandog po ng mga kapatid natin para po sa Panginoon. That's why whether we offer the 1 peso or 10,000 peso, it's for the Lord only. Kaya kung magandog man po tayo ng 10 piso lang o 10,000 na peso, talagang ito'y para sa Panginoon. That's why even though nobody says that, when we don't offer the tithe, we feel shy to the Lord. Kaya kahit walang anuman nagsasabi sa atin, pero kung hindi po tayo nagbibigay ng handog, tayo po'y nahihiya sa Panginoon. We don't boast even though we offer the lot of the offering. Kaya hindi rin po tayo nagmamalaki kahit nagbibigay po tayo ng napakalaking halaga doon po sa offering. Because we offer for the Lord. Dahil inihahandog po natin yun para sa Panginoon. Even though no matter what we sacrifice, we don't boast. Kaya anuman po yung isakripisyo po natin, hindi po natin ipinagmamalaki. Because it's only for the Lord. Dahil ito po'y para sa Panginoon lang. Let's look at the 2 Samuel chapter 23. Punta po tayo sa ikalawang Samuel, chapter 23. 2 Samuel chapter 23. Verse 15. Ikalawang Samuel, chapter 23, verse 15. Verse 15 and 16, would you read? May pananabik na sinabi ni David, o may magbigay sana sa akin ng tubig na may inom mula sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. At ang 3 mandirigma ay pumasok sa kampo ng mga Filisteo at imigib ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan, kumuha ng tubig at dinala kay David. Ngunit ayaw niyang inumin iyon, kundi kanyang ibinuhos sa alay sa Panginoon. David wanted to drink the water from the well in Bethlehem. Ninanais po ni David na uminom mula po doon po sa bukal ng Bethlehem. Because Bethlehem is his hometown, but now is conquered by the Palestine. Pero dahil po yung pong Bethlehem ay kanya pong tirahan, pero ngayon, ito po yung naging mula na po sa mga Pilisteo. Then 3 mighty men heard that, Kaya narinig po ito ng 3 mandirigma. and they thought, if they bring that water, their Lord David will be happy. Kaya iniisip po nila, kung dadalhin po nila yung pong tubig kay David, si David ay masasaya. So they entered in the middle of the camp of the Palestine. Kaya sila po'y nakipaglaban doon po sa kaligitnaan ng kampo ng pong mga Pilisteo. Kang, 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 kang. They fought. Kaya nakipaglaban po sila. And they reached the well. At naabot po nila yung pong balon. They sweat and bleeding and wounded, but they still keep fighting. Kaya sila po'y pawis na, sugatan at duguan, pero nakikipaglaban pa rin po sila. While the 2 mighty men were fighting, one man drank the water. Kaya habang yung pong 2 taong malalakas na mandirigma ay nakikipaglaban, ito pong isang mandirigma, siya po yung umiigib ng tubig sa balon. Hurry up, hurry up. Dalian mo! We are almost dying. Mamamatay na kami. When he take the water, he put it in the bosom. Kaya, nung kanya pong nakuha yung pong tubig, kanya pong inilagay yun sa kanyang dibdib. I get it. Let's go. Kaya nakuha ko na, tara na. They run away and still fighting, and they reach David. Kaya sila po'y tumatakbo, nakikipaglaban pa rin hanggang sa naabot po ulit nila si David. David asked, where were you? Kaya sinabi ni David, nasaan ba kayo? Even though they sweat and bleeding, they smile. Kaya kahit sila po ay pawisan na at duguan, sila po'y masaya pa rin. And they pour out the water, and this is the water you want. At ipinakita niya yung tubig kay David at sinabi niya na ito yung tubig na iyong nais. They are smiling, even though they are sweating and bleeding. Drink it. Kaya nakangiti pa rin po sila kahit sila po ay pawisan na at duguan. Pakiusap, inumin mo na ito. David couldn't drink Hindi po ito ininom ni David. because it's so precious. Dahil napakahalaga po noon. So, instead of drinking, he offered it to the Lord. Sa halip na inumin niya, inihandog niyo yun para sa Panginoon. The verse 16 and 17.
Sa verse 16 po hanggang 17. Let's read together, 3, 2, 1. At ang tatlong mandirigma ay pumasok sa kampo ng mga Filisteo at tumigib ng tubig sa balo ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuang bayan. Kumuha ng tubig at dinala kay David, ngunit ayon niyang inumin iyon, kundi kanyang ibinuhos sa alay sa Panginoon. At kanyang sinabi, malayo nawa sa akin o Panginoon na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na pumaroon at itinaya ang kanilang buhay? Kaya't ayaw niya itong inumin. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong mandirigma. He said, it's not the water, it's the blood. Kaya sabi po niya, hindi ito tubig, ito yung isang dugo. They didn't care their life. Kaya wala po silang pakialam sa kanila pong buhay. Like these three mighty men, we like to offer all our life for the Lord. Gaya po nitong tatlong mandirigma, ninais po natin yung ating buhay ay ihandog sa Panginoon. Then what's the name of these three mighty men? Kaya ano po yung pangalan nito pong tatlong mandirigma? What's the name? Ano pong pangalan? What are their names? Ano po yung kanilang pangalan? Is there anyone who knows? Meron po bang nakakaalam? Their names are not recorded in the Bible. Yung kanila pong pangalan ay hindi naitala dito po sa Biblia. But they didn't care Pero wala po silang pakialam. because they pleased their Lord David and their Lord God. Dahil pinapahalagan po nila yung pong si David at yung pong Panginoon. Why we cared whether other people know my name or not? Bakit pinapahalagan po natin kung alam po ng tao yung ating pangalan o hindi? Is it that much important when the people know our sacrifice and our work? Napakahalaga po para po ba sa atin kung alam po ng mga tao yung ating pagsasakripisyo at yung ating pagpapagal? As long as we can please God, it's more than enough. Hanggang sa magbigay lugod po tayo sa Diyos, eto po'y sapat na. Because we work not to please man, but to please God. Dahil tayo po'y nagpapagal, hindi po para sa tao, kundi para sa Diyos. So even though somebody says even though we work hard, even if nobody knows my name and I did it, what's the problem? God knows it. Kaya kahit tayo po'y nagpapagal at hindi po alam ng mga tao yung ating pangalan, anong problema? Alam naman po ng Diyos yung ating ginagawa. God already knew why the Maria offered the costly oil. Alam na po ng Diyos kung bakit inihandog ni Maria yung napakamahal na pabango. And Jesus said, she had done good. Kaya sinabi po ni Jesus, isang mabuting bagay yung kanyang ginawa. That's why it was enough. Kaya sapat na. Let's go back to Mark chapter 14. Balik po tayo sa Aklat ng Marcos chapter 14. Mark chapter 14, verse 9. Marcos chapter 14, verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa ng babaeng ito ay sasabihin sa pag-alaala sa kanya. So Jesus wants the people to remember Maria. Kaya ninais po ni Jesus na maalala po ng mga tao, ito pong si Maria. It means not to celebrate the Mary. Hindi po ibig sabihin ito na i-celebrate natin si Maria. It means we need to become, Jesus wants to see the second Maria and third Maria who follow the steps of Maria. Ang ibig sabihin lamang po na ito, na nais po ni Jesus na makita yung pong ikalawang Maria at ikatlong Maria na talagang susunod sa Diyos. God desired that more people like Mary offered what is the most important things to the Lord. Kaya ninais po ni Jesus na may pakita yung pong kabutihan ginawa ni Maria para po doon po sa mga tao. So, God wants to see the second Mary in Ortigas Church. Kaya nais po ng Diyos na makita kung sino yung ikalawang Maria dito po sa Ortigas Church. Third Mary and first Mary, God wants to expect, God wants to see. Yung ikatlong Maria, yung ikaapat na Maria, nais po talaga ng Diyos, inaasahan po niya na makita iyon. Let's go back to the John chapter 12. Bunta po ulit tayo sa John chapter 12. Because the Jesus sacrificed first, we also like to sacrifice like Mary and Jesus.
Dahil si Jesus yung unang nagsakripisyo, nanais din po natin na dapat magsakripisyo katulad po ng ginawa ni Maria at ni Jesus. The verse 12 and 13, in order to redeem all our sins, Jesus came to Jerusalem. Kaya doon po sa verse 12 and 13, para po matubos yung ating mga kasalanan, kailangan niya pong mamatay. Jesus came to Jerusalem. Kaya si Jesus ay pumunta doon po sa Jerusalem. Because the Jerusalem is the place to die. Dahil ito pong Jerusalem, ito po yung lugar para po siya mamatay. So in the Passover day, as a Lamb of God, He wanted to die for our sin. That's why He came to Jerusalem. Kaya sa araw po ng Pasko, bilang pong kordero ng Diyos, siya po ay kailangan pumunta sa Jerusalem para po mamatay sa ating mga kasalanan. Because if He doesn't die, nobody can go to heaven. Dahil kung hindi po siya mamamatay, walang sino man ang mapupunta sa langit. So He was willing to die in order to see the many fruits. Kaya ninais niya po talagang mamatay para po makita yung pong napakaraming bunga. That is verse 24. Ito po yung nasa verse 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay nananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ay magbubunga ng marami. Who is this one grain of wheat? Kaya sino po itong butil ng trigo? Jesus Christ. Si Jesus po. He came to this world as a one grain of wheat. Siya ay pumarito sa sanlibutan bilang isang butil ng trigo. And through His death, many people can get salvation. That's His fruits. At sa pamagitan po ng kanyang pagkamatay, napakarami pong mga tao yung pong maliligtas. Ito po yung mga bunga. And like a second Maria and third Maria, we should be the second wheat and the third wheat. Kaya gaya po ng ikalawang Maria at ikatlong Maria, kailangan din po natin maging ikalawang butil ng trigo at ikatlong butil ng trigo. Like a Jesus, like a Maria, when we die, we also can bear the many fruits. Gaya po ni Jesus at gaya po ni Maria, kapag tayo po ay namatay, tayo po yung magbubunga ng napakarami. That will be our glory. Ito po yung magiging kaluwalhatian sa atin. The verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinagot sila ni Jesus, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay luwalhatiin. The hour has come. It means the hour for Jesus to die on the cross. Dumating na ang oras, ibig sabihin, ito po yung oras para po mamatay si Jesus doon po sa krus. And He said, that is the time for me to be glorified. At sabi po ni Jesus, ito yung oras para sa akin na maluwalhati. Think about this. Jesus considered His death glory. Kaya pag-isipan niyo po ito, kinonsidera po ni Jesus yung kanyang kamatayan bilang kaluwalhatian. If we are able to die for the Lord, that will be the most precious glory to us. Kaya kung tayo po yung mamamatay para po sa Panginoon, ito po yung mas higit na napakahalaga para po sa Kanya. That will be the greatest honor for the Lord. Ito po yung napakadakilang pagpupunyigi para po sa Panginoon. Tama po ba? The one pastor, when he got salvation, he was afraid if God commanded him to be martyred. Kaya yung pong isang pastor, pagkatapos na po siya'y maligtas, siya po'y natakot na baka iutos sa kanya na siya'y po'y maging martir. So, what if I'm gonna be killed for the gospel? Kaya paano kung patayin ako dahil po sa Ebanghelyo? Then one brother gave him the advice, if you are not ready, God never allow you to die for the gospel. Kaya sinabihan po siya ng isang kapatid na kung hindi ka handa para mamatay, hindi ka gagamitin ng Diyos para sa Ebanghelyo. All the apostles, they thought that when they died, that is the greatest honor. Kaya lahat ng mga apostol, iniisip po nila na kapag sila po ay namatay, ito po yung dakilang pagpupunyagi para po sa Panginoon. So if we can die for the gospel like a Jesus and like as a one grain of wheat, that will be our great honor. Kaya kung tayo po yung mamamatay, gaya po ni Jesus bilang isang butil ng trigo, ito po yung dakilang pagpupunyagi. Let's look at the Psalm number 22. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 22. Psalm number 22, verse 6. Aklat ng Mga Awit, chapter 22, verse 6. That's the prophecy about Jesus. Ito po yung propesya para po kay Jesus. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Kinukutya ng mga tao at hinahamak ng bayan. I'm a worm. Sabi po, ako'y uod. In Hebrew, I'm the one, the word crimson, this worm indicate the crimson worm.
Kaya sabi po sa Hebreo, kapag tinatawag yung tawag po ng uod, siya po ang ibig sabihin ay crimson worm. Worm, crimson. Insect, crimson. Kaya siya po ay isang I'm insektong a uod. worm. Means that worm indicates the crimson. Kaya ibig sabihin po ng uod, ito po kumakatawan sa isang insekto. Crimson insects, when it has an egg, in order to bear the egg, it climb up the tree. Kaya ito pong insektong ito, para po siya ay magdala ng mga itlog niya, kailangan po niyang umakyat doon po sa puno. And he pressed his body to the tree. Kaya itinutulak po niya yung kanyang katawan doon po sa puno. And when he burst, it bears a lot of egg. At kapag ito ay sasabog na, ito po yung magdadala ng napakaraming mga itlog. At the time, it becomes red, like a blood. Kaya sa mga oras na iyon, magiging isang kulay pula po ito, parang dugo. So by his sacrifice, I didn't prepare you can see. Kaya tignan po natin. Can you see? Nakita po ba? This one. Can you see? So when he burst, it becomes like a blood. Kaya pag ito po ay sasabog, ito po yung nagmumukhang dugo. That's the crimson insect Kaya ito po yung crimson na insekto. that indicates Jesus Christ. Ito yung kumakatawan kay Jesus. By his sacrifice, everyone can get salvation. Sa pamagitan po ng kanyang sakripisyo, maraming mga tao yung pumaliligtas. Now God wants to see our sacrifice. Kaya nais naman po ng Diyos na tayo makita yung ating pagsasakripisyo. When the tree grew up, in order for the tree to grow up and bear the fruit, it needs sunshine and water. Kaya para po lumago, magbunga, ito pong puno at lumago, kailangan po nito ng sikatan ng araw at ng tubig. But in order to save the more lost souls, we need the tear and our blood. Kaya para maligtas din naman po yung pong mga ligaw na kaluluwa sa pamagitan po natin, kailangan din po natin ng pagluha ng dugo. When we pour our tear and sweat and our blood and our sacrifice, the seed of gospel will bear the fruits. Kaya kung ibubuhos po natin yung ating pagtangis, yung ating pawis, yung ating dugo, at yung ating pagsasakripisyo, ito po yung magbubunga ng napakarami. If the Christian doesn't like to sacrifice, they cannot see the fruits. Kung yung mga Kristiyano ay ayaw pong magsakripisyo, wala pong bunga ang magmumula sa kanila. That's why Maria offered the most precious things, and Jesus offered his life. We like to offer our life to save lost souls. Gaya po ni Maria na nagbigay handog ng napakamamahali pabango at Jesus na nagsakripisyo at namatay, kailangan din po natin magsakripisyo para po sa Panginoon. Let's look at the 1 Samuel chapter 6. Punta po tayo sa unang Samuel chapter 6. 1 Samuel chapter 6. Unang Samuel chapter 6. Here, when the Israelites fought against the Palestine, they lost the Ark of Covenant. Kaya habang nakikipagdigmaan ito pong Israel, doon po sa mga Filisteo, yung pong ark, yung pong kabanantipan ay nawala. That's why God cursed the Palestine. Kaya talagang pinarusahan po ng Diyos ito pong Filisteo. So they couldn't endure. That's why they decide to send back the Ark of Covenant to Israel. Kaya hindi na po nila itong matiis, kaya ibinalik na po nila yung pong kabanantipan doon po sa Israel. And they chose the two oxen. Kaya sila po'y pumili ng 2 baka. Then they have babies. At mayroon po mga bata. But they didn't look back and even the right or left. At hindi po sila tumingin sa likod o doon po sa may kaliwa o sa kanan. These ox directly went to Israel, Bethlehem. Kaya eto pong 2 baka na ito, sila po'y matuwid na patungo lang po doon po sa may Israel. In order to achieve the will of God, they cried but they kept going. Kaya para maisakatuparan yung pong kalooban ng Diyos, kailangan po nilang tumangis at kailangan po nilang magpatuloy. They should separate it from their babies. Kailangan po nilang humiwalay mula po sa kanilang mga sanggol na anak. That's why they are sad, so they cried. Kaya sila po'y talagang malungkot at sila po'y umiiyak. But they couldn't stop going forward.
Pero hindi po sila tumitigil doon po sa pagpapatuloy nila in order to achieve the will of God, para maisakatuparan yung pong layunin ng Diyos, in order to carry the Ark of Covenant. para madala yung pong kaba ng tipan. Then when they arrive, what will happen? At What happened? At nung sila ay nakaputungan na po doon sa Israel, ano pong nangyari? People killed this cow and burned offering. Kaya yung pong mga tao, pinatay po nila ito pong yung baka at ginawa po nilang panghandog. The verse 14, Sa verse 14 po, 13 and 14, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. noon, ang mga taga Bet-Shemesh ay nag-aani ng kanilang trigo sa libis. Nang sila'y tumingin at nakita ang kaban, sila ay nagalak na makita iyon. Ang kariton ay dumating sa bukid ni Jose na taga Bet-Shemesh at tuminto roon. Isang malaking bato ang naroroon at kinalang biniyak ang kahoy ng kariton at inihandog sa Panginoon ang mga baka bilang handog na sinusunog. When Israel people look at the Ark of Covenant, they are joyful. Kaya nung po mga Israelita, nakita po nila yung pong kaba ng tipan, sila po yung nagalak. But what about ox? Pero paano naman po yung mga baka? They know that's the time to die. Alam po nila, ito po yung oras na kanilang kamatayan. And they offered. At inihandog po sila. People didn't give the, what do you call, the welcome, the flower, necklace? Ribbon. Huh? Ribbon? Oh, welcome! You did really good job. They didn't prepare the flower or meal, the food. They didn't prepare anything. Kaya yung po mga tao, hindi naman po sila naghanda ng mga ribbon o ng mga kung anuman pa mga bagay para sa kanila. Oh, you carried well. Come. Dinala mo yan. Talaga, sige, alika rito. And they offered this ox as a burnt offering. At inihandog po nila yun pong baka bilang handog na sinusunog. But I really believe if they can say his word, they are happy. Pero ako po yung naniniwala na kapag meron pa man po silang sasabihin, ito pong mga baka, sila po yung magagalak. Even though they die, they think that is great honor. Kaya kahit sila po ay mamamatay, iniisip po nila, ito po ay dakilang pagpupunyagi. Because it's for the Lord, Dahil ito po ay para sa Panginoon, not for people. hindi para sa tao. So, as one grain of wheat fall down and die and bear the many fruits, we are ready to die for the gospel. Kaya gaya po ng isang butil ng trigo na nahulog at namatay, tayo din po ay kailangan mamatay at magsakripisyo para po sa Ebanghelyo. Then God will give us the great fruits. At ibibigay po sa atin ng Diyos yung napakadakilang mga bunga. Let's look at the last verse, the Psalm number 126. Punta po tayo sa huling bersikulo, doon po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 126, po. verse 5. 126, verse 5. Verse 5, let's read it together, 3, 2, 1. Yaon nawang nagsisipaghasik ng luhaan, ay mag-aani na may sigaw na kagalakan. Without tears, we cannot reap the seed of the gospel. Kaya kung wala pong pagluha, wala pong pag-ani ng pong ng ebanghelyo. Without tears, we cannot sow the gospel. Kaya kung wala pong pagluha, hindi natin makikita yung pong ebanghelyo. In order to spread the gospel, the seed of gospel, we need the tears and our blood. Para maipakalat po natin yung pong binhi ng ebanghelyo, kailangan po natin ng pagluha at ng dugo. Then God promised, those who sow in tears shall reap in joy. Kaya sinabi po ng Biblia, siyang lumalabas na iiyak na may dalang itinatanim ng binhi, ay uuwi na may sigaw na kagalakan. And later, they harvest more. At kalaunan, sila po ay mag-iaani ng napakaraming bunga. The verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bikis na inani. They are weeping, but they didn't stop preaching the gospel. Sila po'y umiiyak pero hindi po sila tumitigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo. Then shall doubtless come again with the rejoicing, bringing his sheaves with him. Sheaves. At sabi po, Much more fruit. ay uuwi na may sigaw na kagalakan na may dala ng kanyang mga bikis na inani. Ibig sabihin, napakarami po mga bunga. So,
all the churches start from the one seed. Kaya lahat po ng mga iglesia ay nagsimula sa iisang binhi. And all the branch and all the churches start from the one saved person. At lahat ng mga iglesia at ang mga branches ay nagsimula sa iisang tao lang. Through one person's sacrifice, many people get salvation, and finally it become the mission branch, finally it become the church. Kaya sa pamagitan po ng isang taong nagsasakripisyo, may itatayo po yung pong isang tunay na mission branch, yung pong mga iglesia. So today, we learn the lesson in John chapter 12. Kaya ngayon, napag-aralan po natin ito pong John chapter 12. Like Mary, when we receive more, we can sacrifice more. Gaya ni Maria, kapag higit pa po tayong tumanggap, higit pa po tayong maglilingkod. And we sacrifice everything, not for the man, but for the Lord. At tayo po ay nagsasakripisyo, hindi po para sa tao, kundi para sa Diyos. That's why, even though nobody knows our sacrifice, if God is pleased, it's enough. Kaya walang sino man nakakaalam ng ating pagsasakripisyo, pero kung nagbibigay lugod tayo sa Diyos, ito po'y sapat na. And like Maria, like Jesus, we also ready to die for the gospel. At gaya po ni Maria at ni Jesus, tayo po'y dapat handa para po mamatay sa Ebanghelyo. When we weep and the sacrifice and bleed, God will return. So many people get salvation. Kapag tayo po ay iiyak, tatangis, o tayo po ay magsasakripisyo at may duguan, tayo po ay magsasakripisyo pa ng higit para po sa Ebanghelyo. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin na.